Ayan po, welcome back to my channel. So, kumusta naman kayo guys? Okay. So, yun guys, maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, so yun guys, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. So, yun guys, sa mga nais po magpa-private reading ay nandyan po sa ating description box below yung link ng aking Facebook. Okay. So, yan guys, bago tayo mag-start, mag-cleanse muna tayo. Okay. So, guys, ito yung energy mo. Ito yung energy ng person mo. Tignan natin kung anong nararamdaman mo ngayon sa person mo. Nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo. Okay. Ano naman ang nararamdaman ni person mo? Tingnan natin. Usog muna to usog muna natin to dito, guys. Nararamdaman ni person sa'yo. Nararamdaman ni person sa'yo. Nararamdaman ni person sa'yo. Okay, so tignan natin guys muna yung energy ni person. Ano ang nararamdaman niya sa'yo ngayon? Four of Pentacles. So, parang kinikip ka pa rin niya. Okay? Parang Four of Pentacles, kinikip, iniingatan. Ito guys, possible na nangyari sa past. So, tignan nyo na lang guys kung saan po kayo makaka-resonate. Okay? So, sa nakikita ko, iningatan ka ng person mo. Maaaring iningatan ka niya sa mga bagay or sa mga issue. Or maaaring nafe-feel ko kasi rito guys, parang may mga bagay siyang pinagtatakpan or tinatago. Lihim na ayaw niya guys sabihin sa inyo. Kasi once na malaman mo, pwedeng ikaw ay ma-disappoint dito sa taong to. Okay? Actually, sa nakikita ko sa person mo, meron siyang, para bang imperfection din sa sarili niya. Okay? Para bang nagkakaroon din siya ng insecurity sa sarili niya. So, tingnan natin guys, ano naman po yung tingin sa inyo ni person. Meron tayong Page of Pentacles. Okay, so yung tingin sa inyo guys ni person, Page of Pentacles, parang bata. Kasi si Page bata to eh. Okay? And sa nakikita ko rito guys, parang pwedeng ikaw ay naghahanap siguro ng trabaho, nag-explore. Hindi siguro maayos ang daloy ng pera nyo. Same kayo ni person. Okay? Pwedeng na-feel mo na parang pinagdadamutan ka ng person mo din sa pera. Kasi nga, masyado yung yakap niya sa pera niya eh. Siguro kailangan mo ng tulong tapos hindi mo yun nakikita sa person mo ngayon. Okay? Para bang ang dami niya nililihim sa inyo. Meron siya guys pilit na pinagtatakpan or tinatago rito. Okay, nararamdaman niya sa inyo guys, may iniingatan siya na malaman mo. Ayan. Titingnan natin ha. Ano yung magiging action ni person? Meron tayong 9 of Cups, so wish card kasi to. Sisiguraduhin niya guys na yung magiging action niya is hindi siya madi-disappoint. No? Yun ang nakikita ko dito. Kasi 9 of Cups eh. Sisiguraduhin niya na yung magiging hakbang niya sa buhay para bang magiging successful yon. Okay? Si person mo, baka nga kuripot to eh. 'Di ba? Sa pagiging kuripot niya, tingin nyo hindi siya yayaman dyan. Si person mo kasi nakikita ko sa kanya, mataas ang ambisyon niya, pero hindi niya alam kung paano mag-explore, no? Kung paano niya i-explore yung pera niya. So, siguro minsan nandun lang siya sa point na may mga gusto siyang gawin. Pwedeng siya ay nakapokus sa business. Gusto niya magsimula ng business. Pero parang bara-bara naman siya eh. Okay? Kung ano lang yung gusto niyang gawin, gagawin niya. Nang hindi niya pinag-aaralan yung isang bagay. Okay, tignan natin guys yung ano yung magiging outcome. Meron po tayong death and rebirth. So, ayan. Ito kasi guys, new beginning. Totoo naman yun guys, kung hindi ka madadapa, wala kang matututunan. So si person mo ilang beses na itong nadapa eh. Kaya ngayon, may natututunan na siya dito. So yung magiging outcome niya, ano yung magiging action niya sa relationship niya? 9 of Cups wish card.
marami siyang gustong mangyari. Okay, hindi naman sa parang pinagdadamutan, kuripot lang siya kasi alam niya or binavalue niya lang talaga yung pera. Alam niyang pahalagahan bawat singko kasi mahirap nga naman sa panahon ngayon guys ang kumita ng pera. Kaya siguro dito guys may death and revert kasi person mo, nararanasan niya na kasi sa relationship mo yung hirap ng buhay. Ang gusto niya kasi dito is parehas kayong mag-grow. Okay, sa nakikita ko rito. And ikaw, sa nakita ko naman, parang nagsisimula ka pa lang, kasi yun ang tingin sa'yo ng person mo, nagsisimula ka pa lang sa ano mo eh, sa journey mo. Okay, tignan naman natin guys, nararamdaman mo sa person mo. King of Swords. Cold. Nararamdaman mo sa kanya parang cold ka na. Okay, hindi mo rin alam kung ano yung tumatakbo sa isip niya, para bang iba, kakaiba. Okay, magkaiba kayo guys ng ano eh, paniniwala. So, si person mo siguro napapaisip, tama ba yung ginagawa niya or mali? Kasi ikaw, maaari iba rin yung pananaw mo. Hindi kayo guys magkasundo. Para bang itong relationship na to, napaka-cold niya. Wala ko nakakitang sweetness dito guys. Para bang kanya-kanya kayong langoy. Okay? So, siguro, ganun na yung naging takbo ng relationship nyo eh. Kanya-kanya. Tignan natin guys, ano naman po yung magiging tingin mo. Anong tingin mo sa person mo? Paano mo siya tignan ngayon? Wheel of Fortune. New beginning. Okay, para bang etong relationship na to, maaaring matagal na kayo, kaya parang wala ng sweetness. Para bang okay na lang na nag-exist si person mo dyan. Bahala na siya kung nasaan man siya. Kung nasaan siya dyan. Ganun yung nafe-feel ko sa kanya. So, Wheel of Fortune, may pagbabago. Okay, siguro gusto mo mapagbago si person mo or gusto mo na mabago niya yung buhay niya. Okay, kung ano man yung ginagawa niya ngayon guys, sa nakikita ko, gusto mo na baguhin niya yung attitude niya, yung ginagawa niya kasi hindi nakakatulong sa relationship. Pero sa nakikita ko may plano siya rito guys. Ayan nga po, Nine of Cups, Death and Revert. May plano siya dito sa relationship na to. Maaaring hindi mo lang yun guys nakikita or namamalayan. Okay? So, tignan naman natin guys, ano naman po yung magiging action mo dito. I mean, may pagbabago pero hindi namamalaya ng person mo na hindi mo pala nararamdaman yon. Kasi siguro, lumipas na yung nararamdaman mo eh. Pwedeng ganyan eh. Kumbaga, nawalan ka na ng amor, kaya hindi mo na napapansin na, ay, may nagbago pala sa kanya. Kahit bagong forma, hindi mo na napapansin sa person mo. Okay. Tignan natin yung action, yung action mo. Nine of Pentacles, wow. Napakaganda nito guys, kasi talagang kayo ng person mo, goal-oriented talaga kayo. May plano talaga kayo. Lalo na sa inyong Pentacles, no? Kasi Nine of Pentacles kayo. Yung action mo is mag-improve, lumago, mag-focus sa hanap buhay, sa inyong career, sa inyong daloy ng pera, talagang kahit sa anong aspeto gusto mo maging successful, no? Okay, yung iba sa inyo guys, ayan, siguro may farm ka, kasi anihan yung nakikita ko dito, or kung ano yung tinanim mo, siya nga anihin mo. Okay, nakikita ko maganda ang pag-ani mo, no? Maganda yung anihin mo rito. So, para bang kanya-kanya kayo ng person mo. Kung hiwalay na kayo guys ng person mo, kasi itong energy na to, napaka-cold na to eh. As in, parang wala ko nakakitang pakiramdaman dito. Siguro, para na kayong civil, no? Nagsasama na lang kasi may anak. Pero as in, parang wala na po siyang pakialamanan. Ganun yung nafe-feel ko. Okay? Tignan natin ano naman po yung magiging outcome. Ace of Swords. So guys, sa nakikita kong magiging outcome dito, marami kang nare-realize. Sa paglipas ng panahon, nare-realize mo na hindi mo pala kailangan tong taong to. Baka naman kasi guys, talagang hiwalay na kayo ng person mo. Okay? Or maaaring naghihiwalay na. Okay, marami kang na-realize. Siguro ikaw ay nakapag-abroad na or nasa malayo ka na. Na-realize mo na masaya palang mabuhay at ayaw mong mag-commit lang dito sa taong to. Okay? So, ayan, nakalimutan ko yung bottom of the deck. So, sabay na lang natin titignan. So, sa side ni person, malakas po ang Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. Sa side mo naman, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. So, tingnan natin guys yung bottom of the deck. O, diba? Si person mo, puro siya plano, pero wala naman siyang ginagawa. Hindi mo katulad na ikaw talaga
masyado kang nagpapaka-workaholic, guys. Trabaho kung trabaho ka kasi alam mo yung hirap ng buhay. Okay, lahat ginagawa mo para makapag-provide sa family. At parang pinababayaan mo na lang yung person mo. Sabi ko nga sa inyo guys, parang civil na lang tong relationship na to. As in, wala ka nang pakialam sa kanya guys. Okay? Diba, grabe yung paghihirap mo dito, kumita lang ng pera. Si person mo gusto niyang kumita dahil gusto niya maging masaya. Pero guys, tamad yung person mo sa nakikita ko. Tamad siya. Baka kasi guys, kaya siya nagkukuripot ng ganito. Gusto niya guys, iasa sa inyo lahat. Nakadepende siya sa inyo. Okay, so maging matalino ka guys. Baka kaya nandito yung kaisipan mo na parang gusto mo nang maghiwalay kayo kasi etong relationship na to, para bang ikaw na lang ba yung gumagalaw? Sabihin natin, yes, ang dami niyang plano rito. Ayan, no, parang mararamdaman mo na etong relationship na to, pabagsak siya. Siya yung hihila sa inyo, guys, pababa. Okay? Kailangan mong tulungan yung sarili mo rito. So, guys, titignan natin. Saan napatungo to? Saan napatungo yung relationship? Okay. Nasaan ba yung card? Wait lang guys. Buksan ko lang. Saan napatungo? Spirit guide. Saan napatungo tong relationship na to? Saan napatungo? The Empress. King of Wands. King of Coins. May bagong paparating sa inyo guys. So, yung sinasabi ng card, moving forward ka na. No? Hindi mo na kailangan tong taong to na masyadong dinedepende sa inyo. Kung ito guys ay ex mo na, maaaring gusto niyang bumalik sa inyo kasi nahihirapan na siya. Pwedeng hindi maganda yung daloy ng pera niya. At gusto niya guys na maging stable siya Kaya gusto niyang bumalik kasi nakakita niya yung success mo ngayon. Okay, kung ito ay ex mo, pero kung nagsasama pa kayo, guys, nakita ko mukhang papunta na kayo sa ending kasi meron ka ng ibang taong makikilala dito. Okay? So, tingnan natin guys, mensahe sa'yo ng person mo. Ayan, tulungan mo yung sarili mo. Queen of Wands lumipas na yung pagmamahal mo sa kanya. Six of Coins, nakikita ko na ikaw, mas magiging matatag ka para sa family mo or sa anak mo kasi strength yung energy mo. Kumbaga, ito na lang yung mas pagtutunan mo ng pansin ngayon. Okay, so tignan natin guys. Mensahe sa'yo ng person mo, meron tayong I look for you everywhere. Oh, parang hinahanap ka niya. Tignan natin guys, meron tayong I don't react when people mention you. Binlock mo na siguro to guys or ayaw mo na guys na makipag-communicate sa taong to. Kasi to, mini-mention ka pa rin ng mga tao sa paligid nyo. Tinatanong ka pa rin sa kanya pero ayaw niya guys mag-react. I bury myself in work to forget you. So, maaaring ex mo na nga to, guys. Ngayon, nagpapaka-busy siya para makalimutan ka. So, siguro gusto niya maging better person. Gusto niya maging, guys, mas higit pa sa ine-expect mo sa kanya before. Okay, so guys, ito lang po ang inyong love reading. Hanggang sa muli, God bless and love you all. Thank you.